Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan. At kasama rin natin walang iba kundi si Pastor Nestor Ilioma, ang ating magiting na tagapagturo sa Manila Adventist College. So ngayon ay nagdiriwang tayo ng isang napakasaya at mabungang bagong taon ng 2019. Kamusta kayo, Pastor? Mabuti po, Pastor, at ako'y nagagalak na isang taon na naman ang nadagdag sa ating mga karanasan. Subalit ang ibig sabihin nito ay isang taong mas malapit na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po kami ay bumabati sa inyo ng masaya at manigong bagong taon na sana ang taong ito, dinadalangin natin, ay lalong maging pagpapala para sa ating lahat at yumabong ang ating pananampalataya at ang ating paghihintay sa pagparito ng ating Panginoong Hesus ay lalo pang maging masigasig at tayong lahat ay nasusumpungan sa sama-samang paglilingkod. Tayo ay merong napakagandang talakayin para sa trimestreng ito bilang pambungad ng atin hong pag-aaral mula dito sa ating Bible Study Guide na siyang pinagkukuhanan ng mga idea kung ano ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. At sa trimestreng ito, ang atin hong pag-uusapan ay mula sa aklat ng Apokalipsis. Ang iba ang pagkakatranslate nito ay pahayag. Ito hong ating leksyon na pag-uusapan ay sinulat ni Ranko Stefanovic, isang Doctor of Philosophy na naging dalubhasa pagdating sa pag-aaral ng aklat ng Apokalipsis na siyang nagtuturo ngayon sa SDA Theological Seminary ng Andrews sa New Testament. Mga ginigiliw, ang aklat ng Apokalipsis ay sinulat ni Juan Revelador. Ito po ang tapat na apostol na nakaranas ng lahat ng kahirapan sa pagkabilanggo sa pamamagitan ng Romanong gobyerno na sa isang partikular na sabat, nagkaroon siya ng natatanging dalaw mula kay Hesukristo na dumating para palakasin ang kanyang loob sa gitna ng kanyang pagdurusa. Alam ba ninyo na pinakita ni Jesus sa kanyang malawak na tanawin na kasaysayan ng iglesia at kung ano ang mararanasan ng bayan ng Diyos samantalang sila ay naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Dito po nakita ni Juan sa pangitain ng may buong katapatan na kanyang itinala sa isang balumbon na pinamagatan niyang ang Apokalipsis ni Hesukristo. Kaya nga ba, itong aklat na ito na ating pag-uusapan ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po'y sasaliksikin natin ng mabuti ang aklat at pagtutuunan natin ng pansin ang mga pangunahing bahagi ng tema nito at dito'y sisikapin natin sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu na maging pamilyar sa atin ang mga idea sa mga susing tema ng aklat upang ating makitang malinaw ang pinahayag nito tungkol kay Hesukristo. Pastor, hindi ho madali na pag-aralan itong aklat na ito. Kaya't kailangan ng patnubay ng banal na Espiritu, lalo na ang aklat ay tumutukoy kay Hesukristo tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na maguli at ang kanyang ministeryo bilang mataas saserdote para sa kanyang bayan. Kaya nga po pagsasama-samahan natin itong pag-aaralan. Dahil ang Apokalipsis ay nangangakong may pagpapala sa mga bumabasa o nakikinig sa mga salita nito at sa mga mabuting umuunawa at nag-iingat dito. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagbukas ng isang utos sa atin upang maunawaan ang mga tagubilin na nilalaman nito. Sabing ganoon, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad sa mga nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit. Kaya hindi man natin lubos na nauunawaan ang mga aral na tinuturo nito, gayon paman, binigyan tayo ng utos na saliksikin
at pag-aralan ito. Kaya nga mga ginigiliw, sana'y idalangin natin, sama-sama nating pag-aralan ang aklat na ito sa loob ng isang trimestre upang masumpungan natin ang dakilang mensahe ng atin hong Panginoon. At ngayon, sa ating pag-uusap, para sa unang leksyon, ay titingnan po natin ang background ng aklat. Paano ba natin ito pinapaliwanag bilang isang Adventista? Bakit ba napakahalagang maunawaan ito para sa atin ngayon? At ano ang mabuting balita mula sa aklat na ito? Bago tayo dumako diyan, tayo muna'y humiling ng patnubay mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ni Pastor Elioma. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, minsan pa kami po ay dudulog sa inyo upang sumalok ng karunungan at pagkaunawa, lalong-lalo na sa pagpapasimula ng isang pag-aaral na mahalaga at tiyak na dapat ay pag-aralan ng sinumang mayroong pagnanasang makilala ka ng lubusan. Salamat po na itinala ni Juan Revelador ang aklat ng Apokalipsis, ang huling aklat sa bagong tipan na nagbibigay ng pananaw sa mga katiyakan na may pagtatagumpay ang katwiran at ang mga banal ay mayroong gantimpalang tatanggapin ay pagkakaloob ng Panginoong Hesus kung siya'y muling magbalik. Salamat po na ang inyong banal na espiritu ay magiging gabay sa aming pag-aaral at sa bawat may kababaang loob na nais maunawaan ito, makasumpong nawa kaming lahat ng mga pagpapala at mga pangako na maaari naming panghawakan samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Gabayan kami ni Pastor Sabat sa pagtalakay ng inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang atin pong pag-uusapan ay pinamagatang ang Ebanghelyo mula sa Patmos. At ang atin pong susing talata ay masusumpungan sa Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 3. Sabi dito, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ayan, Pastor, narito ang talatang iyong binasa ay mamaya ay lalo pa natin itong hihimayin ay bahagi ng tinatawag na beatitude sa aklat ng Apokalipsis. At ang paboritong numero sa aklat ng Apokalipsis, mababaybay natin ito, ay number 7 o 7. Ayan. Kaya 7 rin ang beatitude. Pag sinabi nating beatitude, Pastor, ay kagaya doon sa Mateo 5 na nagsisimula yung mga pangungusap sa Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus na mga mapapalad, mapapalad, mapapalad. Ayan. Dito, sinimulan din ni Juan, natanggapin niya ang pahayag na nanggaling sa langit. Ang sabi ron, mapalad ang bumabasa. Itong salitang mapalad ay galing sa Griegong salita na kuminsan ay pangalan ng mga taong Pilipino Yung Macario. Ayan, meron akong teacher sa Pilipino noon, ang pangalan ay Macario. Ang ibig sabihin ng Macario ay mapalad or ang pinakamadaling pagkaunawa nito, mga minamahal, ay ang ibig sabihin, happy are ye. Kayo ay masaya. Masaya sapagkat mayroong kayong mga pagpapalang tinatanggap. So dito, mapapansin natin na mapalad at may tatlong mga grupo ng mga tao na sinasabing mapalad dito. Unang-una sa lahat, mapapansin mo, Pastor, ay mapalad yung bumabasa. Yeah. Ikalawa, mapalad yung nakikinig at yung tumutupad. So tatlong bagay. Una ay dapat ay bumasa. Hindi naman lahat marunong bumasa, Pastor. Pero pwede kang makinig. May babasang iba, ikaw ay makikinig para iyong maunawaan yung laman at pagkatapos nito, sila na bumasa at nakinig ay tutuparin ito. Isa sa kabuhayan yung laman ito. Hindi kumpleto, Pastor, ang pagpapala at hindi ka magiging tunay na masaya sa paglilingkod sa Diyos kung hindi mo ito napakinggan, hindi mo rin pinag-aralang mabuti, at hindi ka nagkaroon ng pagpapasya na ito'y isa kabuhayan. So, ito ang hamon. Ang susing talata ay hindi lamang pagpapala, kundi isang hamon para sa sinuman na mag-aaral ng salita ng Diyos in general at particularly ang aklat ng Apokalipsis. Naroon na tayo doon sa bumabasa at nakikinig ng aklat ng Apokalipsis. Subalit, hindi naman siya madaling maunawaan. Ayun, Pastor. Kinakailangan nating gamitan kung anong klase ng interpretasyon ang pwede nating i-apply. Kaya nga tinatanong natin, tayo bilang mga Adventista, anong interpretasyon na
ang mga Adventista kabilang kaugnay sa pag-aaral ng aklat ng Apokalipsis at ano yung mga assumptions? Ayan, Pastor. Marami kasi ang nag-aaral ng aklat na ito. Maraming mga Kristiyano at iba't iba ang pananaw tungkol sa aklat ng ito. Ayan, babaybayin natin, merong 4 pero karamihan ay ito'y hinihimay lamang sa 3 malalaking paaralan ng pagkaunawa at interpretasyon. Pastor, ang unang-una, at yung mga kaibigan natin ng relihiyong nakagis na natin dito sa Pilipinas, ang kanilang interpretasyon, ang tinatawag ay preterist view. Ano ito yung preterist? Ang ibig sabihin, ang lahat ng nilalaman ng aklat ng Apokalipsis. At hindi lamang yon, kundi ang Daniel. Kasi ang dalawang aklat na ito ay tinatawag na apokaliptik. Ayan, nanggaling yung salitang apokalipsis na ang ibig sabihin ay ipinahayag, inirevealed, dinisclose o binuksan sapagkat ito'y natatakpan o natatabingan ng hindi naunawaan ng mga karamihan. Ayan, so ang pagkaunawa ng preterist view ay karamihan ng mga nakasulat sa aklat na ito ay naganap na sa napalipas na panahon, except yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ayan. So karamihan, kaya pag tinanong mo sila, yung mga vision dito, ay tapos na yan. Tapos na. Yan, historically naganap na yan. Ang ikalawa, Pastor, ay meron yung tinatawag nating futurist. Yung salitang futurist ay magaganap pa lamang sa hinaharap. So ang ibig sabihin ay sa kanila, ang Kapitulo 4 hanggang sa huling kapitulo ng Apokalipsis, ang Kapitulo 22, ito'y magaganap sa huling kapanahunan, 7 taon bago dumating si Jesus. Ang tawag dito sa paaralang ito ay dispensationalism. Ayan. So, liliwanagan natin, Pastor. Yung futurist ay sa darating pa ito magaganap. So, yung mababasa natin ditong mga nangyayaring mga may dragon, may mga kung ano-ano dyan. Ang sabi nila, yan ay sa darating pa. Ayan. At yung huli. At dito tayo kabahagi. At ito yung pinaka-minor at pinakakakaunti ang kasama rito sa grupong ito, yung tinatawag nating historicist o yung tinitignan ang aklat ng Apokalipsis na nagpapatuloy na kasaysayan mula doon sa panahon noong sumulat si Juan hanggang sa muling pagbabalik at pagtatatag ng bagong langit at ng bagong lupa. Tayong mga Adventista, tinitingnan natin ang aklat ng Apokalipsis na nangyayari at patuloy pang mangyayari na bahagi ng kasaysayan at pang-araw-araw na buhay mula noong panahon ni Juan hanggang sa itatag at bumaba ang bagong langit at bagong lupa, ang bagong Jerusalem, dito sa binagong lupa ng Panginoon. So, ibig sabihin parang may dual application. So, si Juan ay nagsasalita sa iglesia sa kapanahunan noon, subalit ang kanyang sinasabi ay applicable sa iglesia. Ayan. So, yung mga historical na nangyari, actual, Pastor, na nangyari, naganap, mayroong 7 iglesia na naroon sa probinsya ng Asia sa imperyo ng Roma, subalit ito, hindi lang naman 7, Pastor. Kung papansinin natin ay ang daming mga iglesia na itinatag ni Pablo. Pero 7 dahil kumpletong nagre-represent ito ng kasaysayan ng iglesia mula sa panahon niya hanggang sa ikalawang pagbalik ni Jesus. So napakahalaga po mga ginigiliw na maunawaan natin kung ano yung kinatatayuan natin na School of Interpretation. Dahil bago tayo dumako sa mga pag-uusapan dito, ay atin munang naliwanagan yung ating katayuan bilang isang historicist na tinatawag. Ngayon, tingnan naman natin yung tinatawag natin na mga pangunahing pagkakabahabahagi nitong aklat na ito. Para nun ay may gag-guide muna tayo bago tayo dumako doon sa mga pangunahing nilalaman. Ayan, Pastor, nang isulat ni Juan ito sa isang balumbon, walang kapitulo at walang bersikulo. Ayan. Pero ito idinagdag ng mga paring mga scholars, nilagyan nila ng mga verses at mga chapter upang mas madaling pag-aralan. Ayan, magpapasalamat tayo doon sa mga yon. Pero papansinin natin nang ito'y isulat ay dire-diretso ito. Kaya nga kinakailangang pag-aralan ito at basahin at sapagkat ito ay sangayon sa pananaw ng may akda na scholar ng Bagong Tipan, lalong-lalo na sa aklat ng Apokalipsis, na ito'y nahahati sa 4 na bahagi. Ang structure ng aklat ay 4 na bahagi. Ang 22 kapitulo, Pastor, ay hinati sa 4. Una, yung unang 3 kapitulo.
ito ay tumatalakay doon sa kasaysayan noong 7 iglesia at yung mga pabalita na nais ng Diyos na ipadala sa kanila at mga pagsansala at mga pangako na dapat nilang tanggapin. Okay. Ikalawa, ang Kapitulo 4 hanggang 11, Pastor, ito ay tumatalakay naman doon sa isang tagpo sa langit. So dito sa lupa, nagpapatuloy yung kasaysayan ng 7 iglesia, biglang dinala ang kaisipan ni Juan sa langit. At doon ay may tagpo doon sa throne room, kung nasaan yung luklukan ng Diyos, siya'y sinasamba, at ano yung mga mangyayari hanggang sa dumating sa Kapitulo 12 hanggang 14. Ang 12 at hanggang 14, Pastor, ito yung apex, ito yung sukdulan ng aklat. Naroon yung tinatawag nating mga Adventista at contribution natin ito. Kapitulo 12, ang malaking tunggalian, ang paglalaban ng masama at ng mabuti. Ang Kapitulo 13, diniskas doon yung mga babangon na mga lalaban sa mga tao ng Diyos o bayan ng Diyos. So, may mga hayop doon na may galing sa lupa, galing sa yung imahe ng hayop. At yung panghuli doon sa Kapitulo 14, Pastor, ay yung pabalita ng 3 anghel. Ito yung sentro ng aklat. Yung Kapitulo 15 hanggang 22, ito na yung nagpapatuloy na struggle, paglalaban ng masama at ng mabuti hanggang sa bigyan ng wakas ng Diyos ang diablo at ang masasama, anghel at tao man doon sa dagat-dagatang apoy bago bumaba ang bagong Jerusalem na titirhan ng mga maliligtas. So parang naunawaan ko na yung aklat ng Apokalipsis sa isang madaling pagkakataon dahil ipinakikita sa atin kung alam natin yung atin hong paraan ng interpretation, ngayon yung 4 na pangunahing dibisyon nitong aklat na ito, matutuntun natin kung ano yung gustong sabihin ni Juan Revelador at makikilala natin kung ano naman yung bayan ng Diyos. Yan, Pastor, meron lang akong gustong sabihin sa ating mga kapatid. Kung minsan, masyado tayong nagdidil doon sa details. Nais nating pansinin na mahalaga yung mga yon. Pero nang isulat ang aklat na ito, Pastor, ang sinusulatan niya ay mga tao ng Diyos, bayan ng Diyos, na under persecution. Wala silang panahon na kagaya natin na umupo at baybayin at himay-himayin ang bawat, ano ba itong word na ito. Kundi nagdadala ito ng pag-asa sa kanila under stress. Kasi ang aklat ng Apokalipsis ay letter to the people of God under stress. Si Juan dito ay wala na isang ipinatapon, exile. Nang ibig sabihin, nagdurusa siya. At nang bigyan siya ng pabalita, siya yung unang nagkaroon ng pag-asa na hindi magpapatuloy ang paghahari ng masama at ng maling mga aral, kundi bibigyan ng Diyos ng kawakasan ito at may pagtatagumpay ang matuwid at ang mga nagtiwala sa Diyos. Amen. Kaya nga mga ginigiliw naming taga-subaybay, nakita po natin kung paanong inihanda ng Diyos itong mga salitang ito para marinig ng kanyang bayan na ibinigay kay Juan Revelador. Dahil kung papansinin natin, yung 4 na dibisyong ito, makikita natin ang kalagayan ng bayan ng Diyos. Kaya nga baga, dito ngayon pumapasok, Pastor, yung paanyaya na basahin ito at pakinggan ito at sundin. Kaya kanina nababanggit yung tinatawag na Beatitudes. Alam niyo, mayroong 7 Beatitudes ang aklat ng Apokalipsis. Ano ba yung naitalang Beatitude at ano ang kahalagahan nito sa atin ngayon? Ayan, ang unang Beatitude ay basahin nating muli, Pastor. 1:3. Ito yung ating susing talata kanina, pero magandang ulitin natin. 3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit. Ayan, mapalad ang bumabasa, nakikinig ng mga salita ng hula. May dinagdag doon, hindi lang nakikinig, kundi ng mga salita ng hula. No, papansinin natin, ang Revelation ay mga tala ng mga hula, prophecy, Pastor. Na ang ibig sabihin ng prophecy ay history in advance. Hindi pa nangyayari na mga kasaysayan na ipinakita na ng Diyos sa kanyang bayan. So, merong advantage ang mga tao ng Diyos.
sa aklat ng Apokalipsis, ipinaalam ng Diyos noong kanilang kapanahunan at pati sa ating kapanahunan ngayon. Hindi lang ito applicable ang mga hulang ito nung panahon ni Juan at nung maunang Kristiyano, kundi ito'y applicable sa ating mga Kristiyano na naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus. Sapagkat ito'y nagaganap araw-araw, nagkakaroon ng unfolding, samantalang nagkaroon ng pagbabaka ang masama at mabuti, Pastor, ay nabubuksan ang mga Kaya nga, dapat sinusubaybayan natin ito dahil unti-unting nagkakaroon ng katuparan ang mga itinalang ito at tiyak ang salita ng Diyos na matutupad. Yeah, nabanggit nyo lamang din yung mga salitang propesiya. Naniniwala tayo na ang mga aklat sa Biblia ay may ugnayan sa isa't isa. Ngayon, paano ba ito nilalarawan ni Pedro kung ano ang papel ng propesiya sa buhay ng mga mananampalataya? Ayan, dito sa 2 Pedro 1:19, Pastor. Ayan, kasi ang aklat ng Apokalipsis ay isang hula, kaya nga't papansinin natin na ang pananaw ni Pedro ay hindi kakaiba kay Juan. 2 Pedro 1:19. Ang sabi po dito ay, at kami ay merong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Yan, napakaganda ng pangungusap ni Apostol Pedro. Pastor, ang sabi rito ay meron tayong kami. Sinutukoy niya sila, yung mga Kristiyano ng mga panahong yon, ng lalong panatag na salita. Ang sa English ay sure words. Tiyak na mga salita. Hindi po ito mintis na pwedeng mangyari o hindi mangyari. Ang ibig sabihin ay mangyayari ito unang-una, sino bang nagsalita? Kundi ang ating Panginoon. Sino ang nagpahayag? Ito ay ang Diyos na makapangyarihan siya. Ipinaalam ito sa kanyang bayan. Ikalawa, maganda yung sabi doon, na mabuti kung inyong ginagawa ang ito't inyong sinusundan. So para sa ating mga Kristiyano at nung mga Kristiyano nung panahon ni Juan, Pastor, sinusundan nila. Kailan ba mangyayari yan? Kaya may mga tanong dito sa Apokalipsis na, how long, O Lord? Gaano katagal itong mga ito na mangyayari? Dapat sinusundan natin ito dahil pag ito'y naganap na, darating na ang wakas. So si Pedro ay nagsasabi na ang propesiya ay mahalaga. Bahagi ito ng ating Kristiyanong paumuhay. Kasi may mga iba na, hula-hula yan, ano ba yan? Pabayaan na ninyo yan, kalukuhan yan. Hindi po, ito'y mahalaga kasi ito'y mga tanda, landmarks na ibinigay ng Diyos para ano daw? Para alam natin na malapit ng magbukang liwayway. Madilim, pero ito'y liwanag na nakikita natin sa bawat panahon. May mga liwanag na pag natupad itong mga hulang ito, Pastor, ang mga hulang ito'y nagliliwanag para ang ating landas ay tiyak na tama yung ating sinusundan. Merong mga nagsasabi na itong pagkakasabi ni Pedro dito na sila'y tiyak. Tiyak sila na panatag sa salita ng hula. Ibig bang sabihin, naranasan na nila yung mga propesiya? Yan, Pastor. Kasi ang aklat ng Apokalipsis ay sequel ng aklat ng Daniel. Huwag nating kalilimutan, Pastor. Dalawa, merong isang aklat ng hula sa lumang tipan at ito'y tinatawag nating apocalyptic prophecy at ito naman ang nasa bagong tipan, ang apocalyptic prophecy, mga itinago sa magitan ng simbolo under a situation na stress ang mga bayan ng Diyos, pinag-uusig sila, dumaranas ng kahirapan, magdadala ito ng katiyakang, hindi magpapatuloy ito, bibigyan ng Diyos ng wakas. Yeah. Kaya nga tayong lahat na nagbabasa nito at dumidinig ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Apokalipsis, mga kapatid, meron katiyakan yung sinasabing propesiya dito. So ngayon, at atin nang tutunguhan ang pasimula nitong ating pag-aaral nitong aklat na ito. Ano ba ang kahalagahan? Bakit dinidiin ang pamagat ng aklat? Ayan, Pastor. Ang talatang 1, versikulo 1, pakibasa po, Pastor, ng Apokalipsis 1:1. Ang sabi dito, ang apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Ayan, ang pamagat ng aklat, Pastor, ay Apokalipsis ni Hesukristo.
Sa ibang salin ay pahayag. Now, dalawang punto ang kaisipan dito ng mga nag-aaral ng Apokalipsis. Una, sino yung ipinapahayag? Ayan. Si Jesus ba yung pinapahayag? Si Jesus ba yung ipinapakita, kagaya ng inyong introduction kanina? Buhay ba ni Jesus ang laman ng aklat ng Apokalipsis? Merong nagsasabi na hindi. Hindi ito ang laman ng Apokalipsis. Bakit? Meron ng 4 na aklat ng Ebanghelyo na sumulat sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya hindi ito pang-5 Ebanghelyo, kundi ito ay pahayag ni Jesus. Si Jesus ang nagpapahayag. Hindi siya ang ipinapahayag. Bagamat babanggitin ng ating Panginoong Jesus na bahagi noong mga ipapahayag, siya yung nagsasabi, nagpapahayag, nagre-reveal ng mga bagay na darating. At tingnan ninyo, maganda yung ayos dito, Pastor. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya, siya naman binigay niya sa anghel, yung anghel binigay sa propeta at yun ay si Juan, at si Juan ibinigay sa mga lingkod sa loob ng iglesia. So may order, may ayos, Pastor, ang pagbibigay ng pahayag. Ang Diyos, ang Ama, ibinigay sa anak kung ano yung mga mangyayari. Sabi rito, Pastor, na madaling mga mangyayari. So the events at mga pangyayaring darating, ipinaalam ng Diyos kay Jesus sa anghel, ang anghel kay Juan, at Juan sa mga kaanib ng iglesia. Napakaganda, tiyak tayo dahil ang sequence ay nakaayos at itong mga ito mapagkakatiwalaan. Amen. So nakikita po natin kung paanong ang salita ng Diyos ay dinala kay Juan sa pamamagitan ng maayos na pamamaraan. Kaya nga tayo nababasa nito at dinirinig nito, nakatitiyak tayo ng ating binabasa ay tungkol kay Jesus. Tama yun. Ngayon, meron akong katanungan dito na paano naman natin matitiyak na yun ngang ating binabasa ay tungkol sa ating Panginoong Hesus? Ayan, Pastor, ang laman ng Apokalipsis ay walang iba. Kasi kung minsan sabi nila ay mga Sunday Law, mga Seven Plagues, mga kung ano-ano. Yun ang pinagtatalunan. Pero ngayon, ididiin natin, Pastor, sa ating mga tagapakinig. Hanapin natin kung ano itinuturo nito tungkol sa ating Panginoong Hesus, ano yung pinapahayag niya sa atin na pwede nating panghawakan kung dumating itong mga kinatatakutang mga pangyayari na nakatala dito sa aklat. Now, pansinin natin, Pastor, ang sentro at focus ng aklat ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Mula pa simula hanggang wakas. Kapitulo 1, 5 hanggang 8, Pastor. Babayin natin dahil ginamit ang mga titulo ng ating Panginoong Hesus dito ng napakarami. Baybayin natin ang bawat isa. 5 hanggang 8. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya nawa ang kalwalhatian at ang paghahari magpakailan-kailanman. Siya nawa. Narito siya'y pumaparitong nasa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata at nangagsisiyulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Yan, Pastor, pansinin ninyo, ang mga talatang iyong binasa ay nakasentro sa ating Panginoong Hesus. Ang unang binanggit niya ay tapat na saksi. Ayan. Bakit? Kasi maraming bulaang saksi ngayon. Pero ang ating Panginoong, pag nagsaksi na tayo'y binago ng kanyang biyaya, Pastor, ay yan ay sigurado. Hindi yan ay fake na may pagbabago sa ating buhay. Siya yung panganay sa mga patay. Ang ibig sabihin, hindi siya yung unang nabuhay mula sa mga patay, kundi siya ang dahilan kung bakit nabuhay kahit yung mga tao sa lumang tipan na namatay na na-resurrect. Ayan. Siya yung panganay sa mga patay. Siya rin yung pangulo ng mga hari sa lupa. Umibig sa atin. Pansinin niyo, Pastor, ang huling statement ng versikulo 5 ay nagpapahayag ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Siya ang nagkalag sa ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang dugo. Kailan ba nangyari ito? Na ibuhos yung kanyang dugo nung siya'y magkatawang tao. So, ang talatang yung mga binasa ay nagsasabi ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pag-akyat sa langit upang siya'y maging saserdote natin doon, at ang susunod ay yung kanyang muling pagbabalik. So makikita mo, Pastor, ay mula doon
sa pasimula ng kanyang pagkakatawang tao, si Kristo ang tinutukoy dito, hindi nga lang detail na kagaya ng Ebanghelyo, kundi isinamarize yung mga title at gawain na kanyang gagampanan at yung panghuli, siya yung Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang makapangyarihan sa lahat. Alam niyo yung title na makapangyarihan sa lahat ay Almighty. Yung iba sabi nila, mighty lang yan. Hindi po. Ito ay Almighty. Yung equivalent nung Diyos sa lumang tipan na makapangyarihan sa... Yung El Shaddai na tinatawag nun sa Genesis 17:1 ay siya rin yung El Shaddai na makapangyarihan sa lahat na ito ay nasa ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, wala kang dapat ipagduda tungkol dito sa aklat na ito na ibinigay kay Juan na ang tanging laman walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tama yun, Pastor. Ang kanyang naging karanasan sa lupa, ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan, at gayon din yung paglilingkod sa sanktuaryo at ang kanyang paghahanda para sa pagparito sa kanyang pagparito sa ikalawa. At ganoon din yung kanyang ginagawa at pakikisama sa kanyang mga anak dito sa lupa. So sa makatwid, mga ginigiliw, tunay na napakahalagang maunawaan ang mga salita mula dito sa Apokalipsis. Kasi kung minsan, maaaring isipin natin na madaling pag-aralan yung ibang mga aklat kaysa sa iba, katulad halimbawa ng ating mga paghahambing. Binanggit yung sanktuaryo, mababasa din natin ang sanktuaryo doon sa aklat ng Hebreo. Ngayon, pero tingnan din po natin kung ano ba yung pagkakapare-pareho ng aklat ng Apokalipsis sa Hebreo. Ayan, Pastor, ang Apokalipsis ay si Juan ang sumulat. Ang aklat ng Hebreo, si Pablo ang sumulat. So, dalawang author na parehong tinawag ng Diyos na maging apostol at the same time, kinasihan ng Banal na Espiritu na sumulat ng aklat. Now, ang tema ng aklat ng sanktuaryo, ng Hebreo ay sanktuaryo at yung gawain ni Kristo doon sa langit. Nang siya'y umakyat noong 31 AD, ito rin ay nagpapatuloy sa aklat ng Apokalipsis, ipinakikita kung ano yung ginagawa. Basahin natin, Pastor, ang sinasabi sa Hebreo 8:1 at 2. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 8, 1 at 2 ay sinasabi, ang kinauwian nga ng mga bagay sa aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ayan, tayong mga Adventista, meron tayong sanctuary doctrine. Ayan. Ito yung isa sa pillars ng ating pananampalataya. Bagamat yung iba ayaw nilang paniwalaan na may sanctuaryo doon sa langit, tayo'y naniniwala na may sanctuaryo doon sa langit. Ano yung sanctuaryo? Ito yung headquarter ng side ng Diyos at ng mga mabubuti laban sa malaking pakikipaglaban sa masama. Yung headquarter, may digmaang nangyayari, Pastor. Kaya may headquarter at yun ay tinatawag na sanctuaryo. At doon ang gagaling yung mga puwersa na naglilingkod. So dito makikita natin ay may lugar sa langit na headquarter ng pagtubos at ito'y mapag-aaralan natin. May templo doon sa langit na binabanggit ng banal na kasulatan. Sa Apokalipsis, ito yung senaryo na makikita natin. Pag pumunta na tayo dun sa ikalawang dibisyon, yung chapter 4 to 11, ito yung senaryong makikita sa loob ng sanktuaryo doon sa langit. Alam niyo may mga katanungan na bumabangon kapag pinag-aaralan ng banal na kasulatan, lalo na yung mga bagay kung ano yung nasa kalangitan. Kaya nga sinasabing gano'n, huwag mo nang alamin kung ano man yung mga bagay na hindi nabanggit. Meron ho bang mga bagay na talagang hindi pinahayag sa atin? Ayan, Pastor, ay tanungin natin ang banal na kasulatan at sa sulat ni Moses, Pastor, sa kanyang huling aklat, Deuteronomio 29:29. Pansinin natin ang pahayag ng meekest man on earth. Ang tawag sa kanya ay meekest man on earth, Deuteronomio 29:29. Dito po sa Deuteronomio 29:29, sabing ganon, may mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Sabi rito, may mga bagay na lihim para sa Panginoon. Huwag na natin pakialaman yung mga yon. Meron naman yung mga inihayag. Ang Apokalipsis, ipinahayag ito through symbolism na dapat nating pag-aralan at maunawaan. Ito ang dapat nating tuklasin. Kaya nga, ngayong quarter, Pastor,
sa tulong ng Banal na Espiritu, pag-aaralan natin ito with humility para maunawaan natin kung ano ang mga ipinahayag ng Diyos para sa atin. Ito'y pinahayag na, Pastor. Hindi ito lihim. Oo. Bakit? Sapagkat doon sa Amos 3:7, magandang basahin natin yung talatang yun, Pastor. Amos 3:7. Dito po sa Amos 3:7 ay binabanggit, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ayan. Ipapahayag ng Diyos ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Kasama si Juan na pinagpahayagan ng mga lihim ng Diyos. So yung mga lihim na yun, dapat nating malaman. So yung pag-aaralan natin ay mga lihim ng Diyos. Meron akong libro sa library ko na ang title ay Secrets of God, na ang tinutukoy ng author ay ang aklat ng Apokalipsis at ang Daniel. So ibig po sabihin, wala pong mga bagay na malilihim. Ayan. At ito'y papahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. So kaya nga yung mga nagsasabing, hindi natin pwedeng maunawaan yan kasi yan yung mga lihim ng Diyos. Hindi nga eh. Kaya nga ipinahayag niya na through symbolism. Kaya nga ating didiscoveryhin kung ano yung mga symbolic na mga yon para magkaroon ng relevance. Kasi pag binasa mo ito na literal, na walang mga pagpapahayag at interpretation, Pastor, walang kabuluhan. Like for example, yung mga day dyan, mga araw, mga dagat, mga beast. Eh pag kayo kinuha mong literal, eh wala namang ganun ngayon. May mga makikita ka bang may 10 sungay at may mga kung ano, may leon. Wala, kundi titingnan natin kung ano ang kinatatayuan nito at meaning para magkaroon ito ng halaga para sa ating pananampalataya. Kaya nga yung mga simbolong ito, yung mga wika na binanggit dito sa Apokalipsis, ay hindi nakukuha ito sa ilang mga araw lamang na pag-aaral. Maabot ito ng isang semester. Gayunpaman, mga ginigiliw sa pagitan ng patnubay ng banal na espiritu, yung mga lihim na mga bagay ay ipinakita sa pamamagitan ng mga simbolo. Kaya nga tingnan natin kung ano yung mga wika ng propesiya at mga nilalaman ng aklat ng Apokalipsis. Ayan, ang language ng Apokalipsis, Pastor, ay revelation. Now, nais kong pansinin para maunawaan ng ating mga kapatid. Gusto kong magbigay ng kaunti pang background. Meron pa naman tayong panahon, Pastor. Ang Apokalipsis ay merong characteristics na kagaya din ng Daniel. Unang-una sa lahat, ito ay full of symbolism o tinatawag nating composite symbolism. Yung magkakahalong mga symbol na nilalagay sa isang bagay. Like for example, yung katawan ay ulo ay leon, ang katawan ay calf o baka, tapos kung ano-ano pa. Magkakasama itong pinagsasama sa isang structure. Kagaya din sa Daniel, composite. Ikalawa, Pastor, ang Daniel ay titingnan mo, laging may contrast. May contrast. Ang tawag dito ay dualism. Merong dalawang side. Merong mabuti at merong masama. Kagaya ng lake of fire ay sea of glass. Mark of the beast and the seal of God. So, lagi titingnan natin na merong two sides. Ito ay nagpapakita ng side ng mabuti at ng side ng matama. Meron yung supper of the lamb, yung hapunan ng mga maliligtas doon sa langit. Meron naman yung supper ng mga ibon, mga vulture, nakakain ng mga laman ng tao. Bakit may mga ganong mga tagpo? So, papansinin natin na pag ito'y pinag-aralan natin, ano yung contrast? Laging merong, ito yung isang panig. Saan tayo? Dahil pinamimili ng Diyos at ng Banal na Espiritu kung saan ka dapat. Mamili ka, anong side ka? Dito, sa lake of fire, o doon ka sa sea of glass tatayo? Ayan. So napakahalaga na tunghayan natin itong mga bagay na ito sapagkat kung hindi natin maunawaan yung mga simbolo at wikang ginagamit, hindi rin natin makukuha kung ano ang mensahe na gustong dalhin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, tingnan po natin, paano pinakilala ng Diyos sa aklat? Paano siya pinakilala? Paano pinakilala ang Diyos sa aklat ng Apokalipsis? Baka sabihin naman natin, bakit si Jesus lang ang sinasabi niyong ipinahayag? Now, pansinin natin, ang Diyos ay directly na ipinahayag dito. Basa tayo ng ilang mga talata. Kapitulo 1, 4, 5 at 8, Pastor. At si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyayang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at nang nakaraan at darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. 5. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. 8.
Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Napansin mo, Pastor, binanggit yung tatlong persona. Una, ang Espiritu. Sabi nila, ba't 7? Kaya meron akong nakausap minsan na pilosopo, sabi niya ay, mali ang aral ninyo ng Trinity. Dapat ay siyam. Bakit? 7 plus Ama plus Anak, di siyam. Sabi ko yung mali. Dahil symbolic ito na yung 7, ang ibig sabihin, perfect at complete. Ang Espiritu ay sakdal, walang pagkukulang, na pumapatnubay sa bayan ng Diyos. Tapos naroon ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao na nasaan yung Diyos, na siyang nagligtas at patuloy na nagliligtas. At naroon ang Ama na kasama ni Hesus na nagahari panghabang panahon. Ito rin yung picture, itong verse 8, doon sa Kapitulo 7 ng Daniel, yung tinatawag namin na co-regency. Dalawang hari ang nakaupo sa luklukan, ang Ama at ang Anak. Amen. So mapapansin po natin na dito sa unang bahagi ng aklat, ipinahayag na kaagad ni Juan Revelador ang tungkol sa tatlong persona na gumagawa Ayan. o So, kumikilos. hindi Ama lang, hindi rin ang Jesus, hindi lang ang Banal na Espiritu, kundi silang tatlo gumagawa para mayroong pagpatagumpay ang bayan ng Diyos at yung pagpapahayag ng mga darating na bagay, trabaho nilang tatlo. At isang napakagandang makita yung kahulugan ng simbolo. Ayan. Dahil kung ito i-interpret mo ng literal, maliligaw ka. Yan, kagaya ng 7, ay ligaw ka na doon. Sasabihin mo, di 7 ang Espiritu. Oo nga. Ngayon, ano naman yung tema ng aklat na ito? Ayan, pag sinabi nating team, ano yung thread o yung sinulid na mula chapter 1 hanggang chapter 22 ay tumutusok o paulit-ulit na lumalabas. 22:7, Pastor, ng Apokalipsis. Dito po sa Apokalipsis, 22:7. 22 talatang 7, at narito ako'y madaling pumaparito, mapapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ayan, pag tinanong mo, Pastor, ano ang tema? Darating na si Jesus. Ito yung matamis na pinangahawakan ng mga tao at mananampalataya throughout the ages. Mula sa panahon ni Juan hanggang ngayon na naghihintay sa muling pagbabalik. Darating na siya. Ito yung tema. Nagaganap itong mga pangyayaring ito in prophecy sapagkat nagsasabi nitong darating na yung nabayubay doon sa krus na nangakong muling babalik. Ito ang tema ng aklat ng Apokalipsis at paano tayo maghahanda at may mga oppositionist doon sa ating paghahanda. Ito yung struggle na makikita natin dito sa aklat ng Apokalipsis. Napakagandang pag-aralan talaga ng aklat na ito. Lalo na tayong mga Adventista na humaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Doon lalo na sa mga nagdurusa. Kasi kung pansinin natin, kung babalikan natin yung kalagayan ni Juan Revelador na tinapon sa isla ng Patmos. Na isang mabatong lugar sa gitna ng karagatan, mapapansin natin na siya sabing ganon ay siya nag-iisa na dinatnan ng pabalitang ito sa pagitan ng pangitain na binigay sa kanya na pinapakita kung ano ang magiging kalagayan ng bayan ng Diyos. So sa makatwid, mga ginigiliw natin, itong aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay ng kalakasan sa atin upang lalo tayong magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, saan natagpuan ni Juan ang mga salita ng pahayag? Ayan, Pastor, papansinin natin at ito ang isa sa mga susi na dapat ay tatandaan ng nag-aaral ng Apokalipsis. Karamihan ng mga pangungusap at mga phrases at mga terminolohiya dito nanggaling sa lumang tipan. Ayan. Kaya meron akong isa pang aklat doon sa aking library na yung nilista lahat yung mga vocabulary dito at mga terminolohiyang ginagamit na kinuha sa lumang tipan. Ang ibig sabihin, may koneksyon ang lumang tipan sa mga pahayag dito. Bigyan natin ng example, Pastor. Sa 7 and 8, talatang 7 at 8 ng Juan, ng Revelation 1. Ayan. Saan kaya ito kinuha at ating titignan? Sabi dito, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga lapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsisiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Now, tingnan natin sa Daniel, Pastor, ang pangungusap na Kapitulo 7. Ayan.
7, ang talata ay 13 at 14. Daniel Kapitulo 7, 13 at 14. 13 at 14. At nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga lapap Ayan. sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan at kalwalatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wikay mangaglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. So dito, papansin natin si Juan, barod, kanyang hiniram yung pangungusap na galing sa propeta Daniel sa lumang tipan. Ito'y isa lamang halimbawa, Pastor, na si Juan ay kumukuha ng mga, later on sa ating pagtalakay, mapapansin natin na may mga koneksyon sa lumang tipan. So ang tanong ay, saan ang galing yung kanyang mga terminolohiya? Sa lumang tipan na siyang Biblia ni Juan nung panahong yaon. Wala pang bagong tipan noong si Juan, Pastor, ay naroon sa isla ng Patmos. So, ibig sabihin, itong mga isinulat dito sa Apokalipsis ay mayroon ding mga background na pinagmulan. Meron, Oo. Pastor. Kasi kung hindi niya alam kung ano yung propesiya sa lumang tipan, ay maaaring hindi maiuugnay yung nakita niya Tama sa yung Pastor. pangitain. Natatandaan natin na si Juan ay isang Hudyo. At ang kanyang aklat ay yung Torah at ang mga nibiim at kitubim sa lumang tipan na pinag-aaralan nila. Kaya alam niya. Wag natin, tayo ngayon, hindi natin alam yon kasi hindi naman tayo nag-aaral at nagme-memorize yung mga talata doon. Si Juan alam niya yon, kaya nga nang ipahayag ito ng anghel sa kanya doon sa isla ng Patmos, naiintindihan niya, bagamat yung mga katuparan na hindi pa nangyayari, ay naunawaan niya na ito'y galing sa lumang tipan. Ayan. So sa makatwid, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay sa programang ito, napansin po natin pasimula nung talakayan kung ano yung ginagamit nating interpretasyon para lubos nating maunawaan ito hong aklat ng Apokalipsis, yung ating tinatawag na historicist view at yung mga pangunahing pagkakahati-hati nito na siyang nagpapakilala ng napakahalagang tema tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, pinakita rin dito sa ating talakayan kung saan kumuha ng pagkaunawa itong si Juan sa kanyang sinulat mula sa aklat ng Lumang Tipan, particularly doon sa Daniel. Na kung saan sinasabi din ni Pastor Ilioma sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ang Diyos hindi niya ililihim ang mga bagay na mangyayari, kundi kanya itong ipapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Amen. Kung kaya nga't nakatitiyak tayo ngayon na ang pinag-aaralan nating Apokalipsis ang siyang tanging gagabay sa atin para sa huling kapanahunan natin dito sa kasaysayan ng sanlibutan. Ngayon, ano yung ating katiyakan na talagang sinasabi nating tiyak na si Jesus ay muling darating? Ayan. Bakit tayo nagtitiwala, Pastor? Unang-una sabi doon sa Juan, kasi Juan ang writer ng Apokalipsis, Juan 17:17, Pastor. Sabi dito sa 1:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ayan. Ang salita nino? Ang salita ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon Hesus ay totoo, katotohanan. Kaya nga't nang sabihin niyang siya'y muling babalik, ito'y totoo na dapat pagtiwalaan. Tiyak ito. Hindi lang siya, I will come again, nakagaya ni MacArthur, kundi I will come sapagkat siya ang nangako, yung hindi nagkakamali. Siya yung katotohanan. Sa Juan 14:6, Pastor, ay pinatibay ng ating Panginoon ito. 14:6. 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Siya ko. ang katotohanan. Kaya nga, kung magtiwala tayo sa kanyang mga sinambit, mga ipinahayag sa banal na kasulatan, matutupad ito at magkakaroon tayo ng mapalad na kinabukasan kung magtiwala tayo dito, Pastor.
Kuminsan nga lamang kailangan nating laging liliwanagin dahil maraming nagbabasa ng aklat ni Juan na sinasabing si Juan lang ang may sulat niyan, may akda niyan. Pero paano ba natin ito ipapahayag na yung pagkasulat ni Juan ay hindi galing sa kanyang sariling pagkaunawa? Ayan, so papansinin natin, Pastor, na ang mga bagay na ito na isinulat ni Juan ay pahayag ng banal na Espiritu sa kanya at ipinagkaloob sa mga anghel at yung anghel nangusap sa kanya. Mapapansin natin, isang pangkarakteristik ng apocalyptic is yung presence of angelic being. Kakaiba yan doon sa mga ibang aklat. Ito bigla na lang may darating na anghel at doon sa 7 churches nagsasalita, nagbibigay ng mga pangako na pwede nilang pangawakan. Ang anghel na kasama ng Diyos sa kanyang luklukan ay pinadadala niya para pagtibayin yung mga katotohanan na dapat nating tangkilikin. So nakaka-excite na mapag-aralan pa yung mga bagay-bagay na laman nitong aklat ng Apokalipsis. Ngayon, Pastor, yayamang tayo yung sinasabing naninirahan na sa mga huling araw. Ano ba yung pangunahing kahalagahan ng aklat ng Apokalipsis? Ayan, Ngayon, sa ngayon. aklat ng Apokalipsis, Pastor, para sa ating mga Adventista ay very basic. Kung wala ang aklat ng Apokalipsis, wala ang ating iglesia. Bakit, Pastor? Sapagkat yung identity, yung mission, at saka yung ating assurance nasa aklat na ito. We find ourselves yung ating identity bilang mga Adventista doon sa Revelation 14. Yung ating karanasan at karanasan ng mga pioneer na great disappoint ay nasa Kapitulo 10. Ayan, yung sweet and sour. Didiscusin natin yung matamis sa bibig at mapait sa tiyan. Yun ang explanation noong karanasan ng unang mga mananampalatayang Adventista na na-disappoint noong 1844. At ano pa, Pastor? Yung mga pinangangaral natin na 3 angels ay naroroon sa Apokalipsis. Ito ay mahalaga para sa atin. Wala tayong karapatang sumigaw ng pabalita ng kaligtasan kung walang mandate na ibinigay sa huling kapanahunan. At yun ay kumakatawan dun sa movement na kinatatayuan ng 3 anghel sa Apokalipsis 14. So sa makatwid ay kung maunawaan natin ng aklat na ito, lubos nating maunawaan kung paano kumikilos ang ating iglesia. Ngayon, mga ginigiliw, background pa lang ito na pinag-uusapan natin. Alam ninyo, ang Apokalipsis ay naglalaman ng mga propesiya na nagpapahayag ng pagkalinga ng Diyos para sa kanyang bayan. Pinagpala tayo dahil sa mga salitang nagtuturo sa atin tungkol sa kaigsian at karupukan ng ating buhay sa mundong ito. At ang kaligtasan kay Jesus at ang pagkatawag sa atin upang ipalaganap ang Ebanghelyo katulad na sinabi ni Pastor Ilioma, ang kinasihang propesiya ay gaya ng isang ilawang nagniningning sa isang madilim na lugar. Kaya inilaan ang mga ito upang maging ating gabay sa ating buhay ngayon at ng pag-asa para sa ating kinabukasan. So kailangan natin na matutuhan ang propesiya na nakapaloob dito dahil itong ating gabay hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus at pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos. So kaya purihin ang Panginoon sa napakagandang diwa nitong ating pinag-aralang ito, nitong background na ito. Huwag tayong bibitiw, sundan natin at subaybayan natin sapagkat marami pang mga bagay na makukuha tayo na kailangan natin sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito. So, Pastor Ilioma, maraming salamat sa inyong contribution at bago tayo magtatapos ay ating aanyayahan ang isa nating kapatid na magbibigay ng isang napakagandang awit. Luha ay kinukubli sa puso kong pagod. Mundong aking niyakap ay dusa at lungkot. Ngayo'y nais na magbalik
Ala ko ay matingkad, puso ko'y kaibigat, tikip ng kadiliman, tinahak kong landas. Sa piling mo ay nawadlit, ngunit nilingap mo. Sa wagas mong pag-ibig, muli ako'y sa'yo. Pag-hilungin mo, kaluluwa at puso ko, buhay ko, O Diyos, ay ariin mo. Pag-hilungin mo, kaluluwa at puso ko, buhay ko, O Diyos, ay ariin mo, ay ariin Maraming salamat sa napakagandang awit na atin pong napakinggan at nasaksihan na nawa sana ito ay lalong magpatibay ng ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. O dakila naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan. Pinagkaloob niyo sa amin ang aklat ng Apokalipsis na kung saan maaari naming mapag-aralan kung papaano kami magtatapat sa inyo, kung paano kaming lalakad na kasama ang Panginoong Hesus. Nawa sana, Panginoon, sa aming pagsubaybay sa mga turo mula dito, masumpungan naming mainam ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang patnubay sa kanyang iglesia, at ang bawat isa ay maging handa sa nalalapit niyang pagparito. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga at igawad ang basbas sa bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang ito. Sana'y tuloy-tuloy ninyong subaybayan sapagkat napakagaganda nung pang mga topic na ating pag-uusapan mula sa aklat ng Apokalipsis. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Hanggang sa muli.